Noong Agosto 2000, ipinadala ng Hilagang Fleet ng Rusya ang kanilang pinakamahalagang submarino, ang Kursk, sa dagat. Isa siyang dambuhalang barkong nuklear na may dobling hull, supersonic na missile at tinaguriang hindi malulubog, simbolo ng ambisyon ng Rusya matapos ang Unyong Sobyet. Ang Kursk ay inaasahang magpapatunay na kahit sa gitna ng kaguluhan noong dekada 90, kaya pa ring magpalabas ng Moscow ng mga sandatang kayang tapatan ang pinakamahusay ng NATO. Pero makalipas lang ang 2 araw sa isang pagpapakitang gilas na ehersisyo, marahas na naglaho ang ilusyon na iyon nang sumabog ang tagas ng torpedo sa unahang bahagi ng barko at naging isang apoy na may init na hindi masukat. Makalipas ang ilang minuto, sumabog muli ang imbakan ng bala, winasak ang unahan ng submarino at itinapon ang mga labi sa ilalim ng dagat. May ilang tripulante na agad namatay, ang iba naman ay naiwan na nakakulong sa dilim, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Ang inaasahang pagpapakitang lakas ay nauwi sa pambansang kahihiyan at iskandalong nakaapekto sa karerang pampulitika ni Vladimir Putin. Ang 2 bilyong halimaw na Russia noong dekada 90 ay, sa totoo lang, halos parang impyerno, pinamumunuan ng isang inutil at lasinggerong si Boris Yeltsin. Ang paglipat ng mga bagong malalayang bansa sa market economy ay naging kalamidad. Ang shock therapy reforms, mabilis na pagtanggal ng subsidiya at pagpribado ng industriya para sa mabilisang kapitalismo ay nagresulta sa matinding hyperinflation. Naubos ang ipon, tumaas ang kawalan ng trabaho, kaya milyon-milyon ang naghirap, pati ang laganap na korupsyon sa lahat ng antas ng pamahalaan. Brutal na digmaan sa Chechnya, krisis sa konstitusyon na humantong sa pagpapaputok ng tangke sa parlamento, at mga kriminal na grupo na lumawak at halos walang takot kumilos. At ang pag-usbong ng klase ng mga oligarko, habang ang mga dating mataas na opisyal ng Soviet ay sinamantala ang mga butas sa hindi maayos na pinag-isipang pulisya ng privatisasyon upang angkinin ang malalaking bahagi ng ekonomiya para sa kanilang sarili. At oo, malamang ay naiintindihan mo na kung ano ang ibig naming sabihin kapag sinasabi naming halos impyerno na ang sitwasyon noon. At sa kabila ng lahat ng iyon, si Boris Yeltsin, sa mga bihirang pagkakataon na siya ay hindi lasing at ang kanyang buong pamahalaan ay matigas ang paninindigan na ang Russia ay isa sa mga malalaking bansa sa pandaigdigang entablado tulad ng Unyong Sobyet noon. Pumasok ngayon ang Kursk, isang Project Shyam na daan at 49 Shyam A-class na kilala bilang Oscar II, class sa kanluran. Isang nuclear-powered cruise missile submarine na sinimulan noong 1994 at isinama sa serbisyo noong 1994 pagkatapos ng pagbagsak. Siya ang pinakamahalagang yaman ng Hilagang Fleet at halimbawa ng buong militar ng Rusya noon. Isang pamana mula sa Soviet na halos di na nila kayang patakbuhin. Pero ipagpapatuloy pa rin iyon kahit anong mangyari para sa mga nabanggit na ambisyon. Malaki rin siya. 24,000 tonelada ang bigat kapag nakalubog ayon kina Alexander Becker at Lars Walder sa pagsalba sa Kursk. Umabot siya ng 154 na metro ang haba at 18.2 metro ang lapad mula ilong hanggang buntot. Para sa konteksto, halos kasing haba siya ng 247 jumbo jet at halos kasing lapad ng isang kalsadang may 5 linya. Grabe ang laki nun. May 2 nuclear reactor na pinagmumulan ng lakas, kaya umaabot ito ng 30 knots sa ibabaw at 28 knots kapag lubog. Hindi na masama. Kapag nasa maximum load na 9,000 at 500 tonelada, halos kasing bigat na siya ng Eiffel Tower. At dahil sa nuclear propulsion niya, walang limitasyon ang mararating niya. Sa totoo, kailangan niyang tumigil paminsan para mag-replenish ng pagkain, pero praktikal, walang limitasyon. Ang tunay na ipinagmamalaki ni Kursk ay ang firepower niya. Mayroon itong 18 torpedo at hanggang 24 na 700 Granite Cruise Missiles na tinatawag ng NATO na SSN, 11 shipwreck. Ang bawat Granite ay isang supersonic sea-skimming carrier killer na may dalang 700 at 50 kilong warhead at lumilipad sa bilis na Mach 15, bagamat may ilang ulat na nagsasabing maaari itong umabot ng Mach 25 kapag sabay-sabay na inilunsad. Nakakapag-usap sila sa isa't isa habang nasa ere sa pamamagitan ng isang lead designator missile na lumilipad ng mas mataas kaysa sa iba. Kinolekta nito ang datos, inobserbahan ang mga variable at automatikong nagplano ng epektibong ruta ng pag-atake. Malaki talagang bagay ang kakayahang iyon noon. At walang duda na ang PP2 daang
ay kabilang sa pinakamahusay na anti-ship missile sa mundo. Kahit na matagal na itong nalampasan ng sarili nitong ebolusyon. Ang P-800 Onyx at mga disenyo mula sa kanluran tulad ng Naval Strike Missile ay may mas magagarang kakayahan. Pero kahit matalim ang ngipin ni Kursk, matibay din siya dahil may doble siyang hull. May panlabas na balot ng ostentatic steel na hindi magnetic at kalawangin at panloob na pressure hull na 5 cm ang kapal. May puwang na mahigit 2 metro sa pagitan ng mga ito para sumalo ng tama ng torpedo at banggaan. At dahil nga mahilig magbiro ang mga bagay na pandagat sa tadhana, oo, inilarawan ng mga nagdisenyo kay Kursk na hindi ito malulubog. Nakakainis nga lang. Wala tayong ideya kung sino talaga ang pinagmulan ng pahayag na yon. Dahil kahit na lahat ng 4 na librong kinonsulta namin para gawin ang episode ngayon ay matibay ang paninindigan na sinabi nga ito, wala naman sa kanila ang nagsabi kung sino ang nagsabi nito. Ano naman ang obligadong kakaibang kwento ng Soviet para sa Kursk? Lahat ng ito ay nagmula sa katotohanang talagang nagsikap ang mga nagdisenyo sa kanya para gawing katanggap-tanggap siya. Masasabi pa nga natin na maganda pa ngang magserbisyo dito, gaya ng sinabi ni Robert Moore sa kanyang librong A Time to Die. Para sa mga submarinero ng Rusya, komportable ang Kursk. Mayroon itong sa una, maliit na silid libangan at maging isang aquarium. Lahat ng iyon ay hindi mura. Siyempre, dahil ang naluging Palacio Palace ay umabot sa halagang katumbas ng $1 bilyong ng United States. Opisyal itong inilunsad noong 1974. Sabi ni Moore, nasa 21 bilyon na ito ngayon kapag isinaalang-alang ang implasyon. Sa kabuuan, masasabi nating maayos ang Kursk na parang isang barko. Hindi ba? Pangarap ito para sa bagong estadong Russia. Isang kalahating tapos na, modernong sandata na kailangang tapusin ang ilang detalye pa. Magagamit nila ito ng matagal sa mga susunod na taon habang ang iba pa nilang kakayahan ay bumagsak dahil sa kaguluhan matapos ang Soviet. Pero alam na natin na hindi yan ang nangyari. Ang magagandang makina ay hindi sumasabog at iniiwan ang buong tripulante nilang patay sa ilalim ng dagat, hindi ba? Hindi. Ang Kursk talaga ay isang perpektong simbolo ng mismong Russia noong dekada 90. Kahanga-hanga, mukhang matibay, may pamana ng Soviet, pero punong-puno ng mga nakatagong depekto na ayaw aminin ng kahit sino. Hindi siya makinang pangarap, kundi isang time bomb sa bakal na lalagyan. Noong Agosto 2000, tumigil na ang orasan. Mga unang problema. Malinaw na ang babala noon dahil marami pang problema si Kursk bukod sa trahedyang nagdulot ng pagkawala niya at ng lahat ng sakay noong araw na iyon. Ang pangunahing problema ay pagpapanatili. Nang magsimula siyang gumana, gumuho na ang suporta ng Hilagang Fleet. Nang opisyal siyang inilunsad noong Disyembre 30, 1974. Wala pang 4 na taon mula nang bumagsak ang Unyong Sobyet. Noong Disyembre 31, 1971, isinulat ni Moore kung paano ikinarga ang mga sandata sa Vyjajevo Naval Base, isang maliit na pasilidad malapit sa hangganan ng Norway at Finland. Gamit ang kalawangin at dekada ng mga crane at kung paano basta-basta lang binubuhat ng kamay ang mga torpedo papasok ng barko. Parang bumalik ang orasan sa panahon ni Stalin. Nagbibiro ang tripulante na puro papeles lang ang safety inspection, pinipirmahan ng opisyal na ligtas gamitin ang mga lumang at sirang bala. Ibig kong sabihin, ano ba ang silbi ng gobyernong halos hindi gumagana at minsan ay hirap pang maipasa ang kanilang sahod? May mag-uumpisa bang seryosohin ang kaligtasan at magpapadala ng tao para mag-inspeksyon? Hindi! Siyempre hindi, kaya ganoon. Pirmahan mo na lang ang mga papeles at pagkatapos bumalik ka na sa mess hall para magpahinga. At pagkatapos, may mga sunog pa. Matagal ng tradisyon sa mga submarino ng Soviet ang kusang pagliyab. Bago pa lumubog si Kursk noong 1957. Halimbawa, sumabog ang M256 sa engine room sa Gulf of Finland na sunog at lumubog kasama ang 28 sa 35 tripulante. Noong 1962, nagkaroon ng sunog sa torpedo room ng B-37 sa Polaani Naval Base dahil sa electrical na problema. Lahat ng 11 ay sumabog at 100 at 22 ang nasawi at ang kanyang angkla ay nakuha mula sa halos 2 kilometro ang layo. 5 taon ang lumipas. Si K-3, ang unang nuclear-powered na submarino ng Soviet Navy, ay aksidenteng nasunog habang dumadaan sa Norwegian Sea na nagresulta sa pagkamatay ng 39 katao.
Bagaman si K3 mismo ay nakaligtas, nanatili siyang nasa serbisyo at hindi na dekomisyon hanggang 1988 at pagkatapos ay naroon si K8 noong 1970 na nuclear-powered din, katulad ni K3. Naranasan niya ang dalawang sunog at matapos patayin ang nuclear reactor at utusan ang pag-abandona sa barko, inutusan niyang muling sumakay ang kapitan at tripulante. Sa 104 na tripulante, 6 na po ang namatay. 8 nalunod sa compartment na isinara agad at 52 naman ang nasawi dahil sa carbon monoxide. Pwede pa nating ituloy dahil paulit-ulit ang ganitong insidente noong panahon ng Soviet. Pero gets mo na ang punto. Sabi nila, ang bunga ng puno ay malapit sa pinagmulan. Ayon kay Peter Truscott sa kanyang librong Kursk, ipinagpatuloy ni Kursk ang tradisyon ng mga nauna sa kanya. Sinabi niyang nasunog ang Kursk dahil sa kuryente noong 1974 bago pa ito opisyal na gamitin. Kasama pati ang ibang sunog at insidenteng tahimik na naitala ng hukbong dagat at itinago sa filing cabinet para makalimutan, parang ligtas. Hindi ba? Lalo na ang mga parte ng baterya, kable at lagayan ng armas ang pinakaproblematiko. Ang Kursk ay dapat sanay moderno. Pero sa totoo lang, kasing daling magliyab siya gaya ng mga nauna sa kanya at ng kanyang mga emergency system. Maganda sa papel pero pumalpak sa aktwal na gamit. Ang emergency buoy ng Kursk na dapat lumutang kapag may panganib ay hinangin sa shipyard para hindi aksidenteng ma-activate. Sobrang pangit ng disenyo ng escape chamber kaya, ayon kay Moore, hindi talaga ito para sa paglikas ng crew kundi para lang gamitin sa rescue submersible. O, sa madaling salita, kapag may nangyaring masama, nakakulong ka sa loob niya hanggang may dumating para iligtas ka. Kung may darating man para iligtas ka. Ipinapakita nito ang mas malalim na problema. Sabi ni Truscott, noon sa Russian Navy, laganap ang lihim, pagtanggi at pagpapakitang tao. Hindi iniuulat pataas ang mga problema maliban na lang kung magagamit ito bilang sandata laban sa kalaban mo sa promosyon. Hindi tinutugunan ang mga pagkakamali, bagkus binabalewala lang. Si Kapitan Gennady Layachin, commanding officer ng Kursk sa huling paglalayag, ay nagmakaawa sa mga mandaragat na manatili sa serbisyo. Dahil sa madalas na pagkakamali sa sahod at sa pakiramdam na ang Kursk ay parang patibong ng kamatayan. Maraming mandaragat, lalo na ang mga conscript, ay alam na maaari nilang basta na lang talikuran ang kanilang serbisyo. At halos walang panganib na may maghahanap sa kanila at pilit silang ibabalik. Ngayon, narito na tayo sa pinakamalaking kapintasan ng Kursk, ang siyang tuluyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang mga torpedo ay Type 6,576 kit torpedoes na tinatawag ding FAT ng mga mandaragat at may iba pang hindi kanais-nais na palayaw. Dahil sa kanilang 650 mm na diametro na mas malaki talaga kumpara sa 500 at 30 mm ng karaniwang Soviet torpedoes tulad ng Type 53. Gumagamit sila ng concentrated high-test peroxide H2O2 para sa propulsion at oxidizer system. Delikado ito kapag may tumagas na tangke o tubo o nadikit ang peroxide sa kalawang, grasa o ilang metal na ibabaw. Maaari itong sumabog at maging napakainit na singaw at purong oxygen halos agad-agad sa loob ng siksik na torpedo tube o kompartimento. Ang biglaang pagsabog ay pumupunit sa balutan, nagwiwisik ng nagliliyab na oxidizer at nagpapalakas ng apoy. Mas malala pa. Maaaring magpasabog ng mga kalapit na warhead ang pagyanig at init, kaya nagiging chain reaction ang maliit na insidente at sabay-sabay silang sasabog. Hindi rin ito bago. Natutunan ng mga British ang aral noong 1955 nang sumabog ang Her Majesty's ship Sidon sa Portland Harbor, England, na pumatay ng 13 tao. At kung kulang pa iyon, alam ng mga Soviet at Ruso ang insidenteng ito at naranasan din nila ito. Nagbulag-bulagan lang sila kahit may 3 nakamamatay na aksidente bago pa nawala ang Kursk. Bukod pa rito, mula 1977 hanggang 2,000, halos 1/4 ng test launch ay nabigo kaya halos hindi rin gumana ang mga iyon. At ano pa bang mas masahol kaysa sa isang delikado at napakasamang disenyo ng torpedo na luma na, delikado, at napakasamang disenyo pa rin na siyang mga ginamit sa Kursk na ginawa pa sa Kazakh Soviet Socialist Republic noong 1970 at na-modernize lang noong 1973 at pagkatapos ay iniwang nakaimbak hanggang 2,000 nang hinugot na lang sila, tiningnan ng kaunti at saka isinakay sa barko. Kaya oo, siguro nakikita nyo na kung saan patungo ang kwentong ito. Sunog sa kailaliman.
Ang Kursk ay kasali sa masalimuot na naval exercises ng Northern Fleet Wargame nang mangyari ang trahedya. Ito ang pinakamalaking naval exercise ng Russia mula 1991. Sa katunayan, at ayon dito, ginawa na nila ang lahat ng makakaya nila o kung anuman ang kaya ng Russian Navy noon. Mahigit 30 barko kabilang ang submarino at 7,800 tauhan mula sa 2 Airborne Division, 10 unit ng hukbong lupa at detachment ng Ukrainian Air Force ang lumahok. Noon, iba ang panahon. Malaki rin ang nakataya noon para kay Admiral Vyacheslav Popov, commander ng fleet. Kung maganda ang resulta at maayos lahat, may tsansa siyang mapunta sa Moscow at maging commander-in-chief ng Navy. Mataas talaga ang pressure kaya dapat maayos lahat, parang orasan, pati Kursk at mga fleet. Ang Pride ang inaasahang bituin ng palabas, habang binabantayan din ito ng NATO. Ang Barents ay matagal nang naging palaruan noong Cold War. Pagsapit ng 2000, hindi pa rin tiyak ang relasyon ng Rusya sa kanluran at wala namang malaking pagbabago. Dahil dito, palihim na nagmamanman ang mga American Los Angeles-class nuclear submarines sa pangyayari. Paikot-ikot ang United States Naval Ship Loyal gamit ang hydrophones, kasama ang barko ng Norway para sa electronic intelligence collection. Si Madyata ay laging nasa labas ng exercise box, pinapanood ang mga nangyayari sa itaas. Nagbagsak ang Amerikanong P-3 Orion ng Sonar Buoy, tuloy ang satellite at binuo ng Western analyst ang live na larawan ng pagbabalik ng Russia sa malalaking operasyon ng fleet. Alam ito ng Moscow at hindi naman sila galit. Gusto nilang makita ng mundo ang galing ng malayang Russia. Yan ang paniniwala nila. At kaya naman, noong 11 ng Agosto, natagpuan ng Kursk ang sarili nito sa exercise area ng Dagat Barents. Natapos niya ang unang pagsasanay, nagpaputok ng Granite Cruise missile na may dummy warhead. Ngayon, si Kapitan Lyachin, ang aming komandante, ay naghihintay na sa pangunahing kaganapan. Simple ang plano, pumuwesto sa harap ng punong barko Pyotr Belaki at maglunsad ng 2 practice torpedo sa kanya. Sa simula maayos ang lahat, nakipag-ugnayan ang Kursk sa radyo noong 8:51 ng umaga at kinumpirma ang posisyon at kahandaang magpaputok. Ang sagot mula sa Fleet Headquarters ay isang salita lang, dobro o maganda. Kaya siya ay lumubog sa periscope depth at nagsimulang sundan ang kanyang target na 30 milya sa hilaga niya noong 11:28. Nakita niya si Pyotr Bekuli at inutusan na ihanda ang tub-4, ngunit hindi ito kailanman pinaputok. Gayunpaman, nang inusog ang torpedo pasulong, nagsimulang tumagas ang hydrogen peroxide sa loob dahil sa sira na seal. Noong panahong iyon, naghalo ito sa lahat ng metal, gasolina at grasa na nakita nito. At syempre, nauwi iyon sa pagsabog. Isang napakalaking bola ng apoy na pinaniniwalaang umabot ng mahigit 8,000 degrees Celsius ang sumabog mula sa kompartamento ng torpedo. Dahil sa labag na gawain ng mga marinong Ruso na hindi isinara ang pinto ng kompartamento para makatipid sa pagpainit. Diretso ngang sumagasa ang bola ng apoy sa loob ng submarino, umabot ito sa Central Command Post, kung saan naroon pa si Lyachin, ang kanyang EXO at mga nakatataas na opisyal. Lahat ng nasa unahan ng Kursk ay namatay. Sobrang tindi ng apoy na wala na silang oras para maintindihan pa ang nangyayari. Siguro 1 o 2 segundo lang para sa mga nasa Central Command Post habang lumalapit ang apoy. Pero nang abutan ng apoy, agad silang nawala. Walang oras na tumunog ang emergency alarm bago namatay ang karamihan sa namumuno ng Kursk. Pagkalipas ng 2 minuto 11:30, habang nagmamadali ang mga natirang tripulante para sa oxygen mask, nagkaroon ng pangalawang pagsabog. Sumabog lahat ng torpedo sa magazine dahil sa naunang fireball na may lakas na 3 hanggang 5 tonelada ng trinitrotoluene na itala ng mga seismograph sa hilagang Europa ang magnitude 3.5. Sa isang iglap agad naglaho ang kompartamento 1 hanggang 4 ng Kursk. Isang saglit nandyan sila. Sa kasunod ay wala na Kursk o kung anumang natira. Napaatras siya sa lakas ng pagsabog at sumubsob sa dagat. Bumangga sa 1,100 at 32 na una ang unahan at nakatagilid ang kaliwa. Himalang, kahit na mga 40 sa 100 at 18 na tao sa barko noong araw na iyon ang nakaligtas. Lahat ng mga lalaking iyon ay, sa purong swerte, nagkataong nasa likuran ng barko. Wala sa kompartamento 1 hanggang 4 at lampas sa unang apoy. Umatras sila palayo sa likuran, nalulunod sa usok at isinara ang mga lagusan sa likod nila kapag nawala na ang mga sigaw ng tulong. Sa huli, pagdating sa kompartamento siyam, 23 na lang sila mula sa 40 at si Kapitan Tenyente Dmitry Kolosnikov, ang natitirang mataas na opisyal, ang namuno. Matapos humupa ang adrenaline,
Isinulat niya ang liham na ito. Malinaw na alam niyang malamang hindi na siya makakaligtas. Kure siya, Olya, mahal kita. Huwag kang masyadong mag-alala, Lisha Misha. Pagbati sa inyo, mga halik. Bandang 3:15 ng hapon nawalan ng kuryente, kaya sobrang dilim. At ang liwanag lang ay mula sa kanyang relo. Aniya, mas formal na dagdag. Sobrang dilim para magsulat pero susubukan ko sa paghipo. Mukhang wala ng pag-asa. 10 hanggang 20. Sana may makabasa nito. Heto ang listahan ng mga tauhan mula seksyon 6, 7 at 8 na lumipat sa ika-9 na kompartimento. Susubukan naming makalabas. Pagbati sa lahat, huwag mawala ng pag-asa. Si Kolesnikov, isang nakatatandang opisyal, ay sumulat ng liham at inilagay sa bote upang masigurong mabubuhay ito. Alam din namin na hindi pa ito na ilalathala sa Ingles noon at natuklasan lang namin ito matapos magsaliksik ng husto sa Rambler, isang tagapagtipon ng balitang Ruso. Mahal kong Natasha at Sasha, kung hawak ninyo ang liham na ito, wala na ako. Mahal na mahal ko kayong dalawa, Natasha. Patawarin mo ako sa lahat. Sasha, magpakalalaki ka. Mahigpit kitang hinahalikan. Sa huli, sinubukan nilang gawin ang lahat para mabuhay. Tinipon ang emergency food, sinindihan ang chemical na kandila para sa oxygen. Nagsuot ng immersion suit pero wala ng pag-asa. Patay na ang mga baterya at unti-unting nauubos ang oxygen sa kompartamento. Napapalitan ng carbon dioxide. Pagkatapos, makalipas ang ilang sandali, di tiyak kung kailan. Sinubukan nilang i-recharge ang oxygen system at isang regeneration cartridge ang nag-react sa tubig dagat. Biglang sumiklab ang apoy sa kompartamento, sinunog ng buhay ang tatlo at posibleng naubos ang natitirang oxygen. Wala pang 1 minuto, namatay na lahat ng sakay ng Kursk. Pagkabukas ng diver sa likurang hatch matapos ang 2 buwan, nakita nilang magkakayakap ang mga bangkay sa dilim at may ilan pang nakasuot ng immersion suit. Ang sulat ni Kolesnikov ay nakatiklop sa loob, ang kanyang damit ay nakadikit sa kanyang puso. Kaguluhan sa ibabaw. Pinakamasama pa, hindi naman dapat ganoon ang wakas. Si Kolesnikov at mga kasamahan niya sa kompartamento, siyam sana ay nailigtas. Pero dahil sa serya ng pagkakamali, hindi sila naligtas. Heto ang paliwanag. Tandaan ang kultura ng pagtatakip ng problema. Nang malaman ni Admiral Popov ang balita, agad niyang naisip na malamang nawala na ang Kursk. Sa katunayan, dahil sa katahimikan sa radyo at napakalakas na pagsabog na malinaw na palatandaan, nag-atubili siya at nagpaliban ng ilang oras, tuluyang tumangging aminin na may problema. Lalo na sa pagpasimula ng pagsagip hanggang sa umamin siyang may krisis. Kumilos ang mga kagamitan ng Northern Fleet para sa pagsagip kahit pa masasabi lang na pang-abstraktong pagsagip ang gamit ng mga ito. Ang mga Priz-class rescue minisub ng Rusya mula 1,980 ay hindi mo masasabing maayos na naalagaan. Dahil dito, palaging bigo silang kumabit sa escape hatch ng Kursk. Hindi na rin mahalaga iyon noon kahit nakakabit sila sa Kursk. Ang pag-aatubili ni Popov ang nagpatunay na patay na ang lahat sa loob. Samantala, walang sinabi ang hukbong dagat sa mga pamilya sa Vidyaevo, ang base ng Kursk. Nagtipon ang mga asawa at ina sa opisyal na club para humingi ng sagot. Puro chismis lang nakuha nila. Una, bumangga raw sa Amerikanong submarino, kinabukasan aksidente lang daw, tapos wala raw dapat ipag-alala. Itinago sa kanila na ang kanilang mga anak at asawa ay naipit sa dagat Barents. Nasaan si Pangulong Boris Yeltsin? Retirado na siya noon matapos mapaalis sa pwesto noong 1979. Ang pumalit sa kanya, si Vladimir Putin, ay nagbabakasyon noon sa Sochi. 5 araw siyang nagbabad sa araw bago bumalik sa Moscow. Napansin din ng mga Ruso ang pagkawala niya. Ito ang unang seryosong krisis ng kanyang panunungkulan at pumalpak siya. Simula noon, nagtuloy-tuloy ang pagtatakip. Ayon sa opisyal na ulat, nagkaroon ng kontak sa mga tripulante ng Kursk at may narinig na pagkatok mula sa loob ng barko. May ulat na sumasagot daw ang mga mandaragat gamit ang Morse code, ngunit katang-isip lang ito. Ang mga nakaligtas sa kompartamento siyam ay matagal nang patay noon. Alam ng hukbong dagat pero nagsinungaling pa rin sila sa mga pamilya para umiwas sa sisi. Ngunit bumagsak ang palabas noong Agosto 28 araw matapos ang paglubog. Nang nabuksan ng Norwegian divers ang likurang escape hatch, natuklasan nilang patay na lahat sa compartment siyam. Tapos na ang laro. At kaya inamin na ng Moscow ang alam na ng lahat. Hindi na nakaligtas ang mga tripulante ng Kursk. Matinding galit ang reaksyon sa bansa. Nakunan sa telebisyon sa Vidyaevo ang eksenang pinipigilan ang mga umiiyak na kababaihan habang pinapakalma ng mga admiral. Isang balo ang sumigaw ng malakas kay Deputy Prime Minister Ilya Klebanov ng live sa ere.
Nasaan ka noong namamatay ang asawa ko? May nagpakawala sa Navy official at kinamot ang medalya niya. Nabunyag ang anyo ng gobyerno at lumitaw ang kawalang pakialam ng Estado. Sa huli, ang Kursk ay higit pa sa isang sirang submarino na nawala sa isang napakalungkot na pangyayari. Isa itong iskandalong pampulitika, pambansang kahihiyan at isang lantad na pagsusuri sa pagbagsak ng post-Soviet. Gaya ng sabi ni Truscott, ang pagkawala ay naging dagok sa tiwala sa sarili at pambansang dangal. Dito nakita ng post-Soviet Russia sa salamin at hindi nagustuhan ang nakita. Minsan kinatakutan ng NATO ang kanilang hukbong dagat. Ngayon, hindi na nila magawang magsagawa ng disenteng ehersisyo nang hindi nawawala ang isa sa kanilang pangunahing barko at lahat ng sakay nito. Ayon kay Truscott, ito ay metapora ng labis na pagnanais ng Rusya maging dakilang kapangyarihan. Isang makabagong barko na hindi kayang tustusan at lagyan ng kagamitan ng bansa. Isang pangyayari na sumira sa mga lumang ilusyon. Sinubukan ng Kremlin palabuin ang detalye. Nagpakalat sila ng teorya tungkol sa submarino ng Amerika, aksidente, at lumang mina bilang posibleng dahilan. Pero ang katotohanan ay mas simple at mas pangit. Ang pinakamagaling na barko ng Rusya ay lumubog dahil sa sarili nitong bulok na mga sistema, sa sarili nitong kultura ng pagtanggi, at sa sarili nitong kakulangan sa kakayahan. At ang pinsala ay hindi lang sa reputasyon. Mas masakit para sa mga pamilyang naiwan ang kasinungalingan at pag-aatubili kaysa sa mga pagsabog na sumama ang kanilang mga mahal sa buhay habang nagpaliban si Admiral, nagsinungaling ang mga ministro at nanahimik ang presidente. Nabiyak ang tiwala ng mga tao ng Rusya sa kanilang mga pinuno noong tag-init na iyon. At para sa marami, hindi na ito muling gumaling. Mahalaga rin ang pagkamatay ng Kursk sa ibang pananaw. Si Putin na napuna sa palpak na tugon, natutong huwag muling magpakita ng kahinaan. Sa huli, inamin niyang dapat siyang bumalik sa Moscow. Bilang public relations sana, na ipakita ko ang kakaibang sabik na bumalik. Mabilis ding dumating ang isa pang aral. Para tiyaking makapangyarihan siya, kailangan niyang kontrolin ang mga pangunahing independenteng media sa Russia. Sa loob ng 18 buwan, kontrolado na ng Kremlin ang 3 pangunahing istasyon ng telebisyon. Kaya nga ang leader na walang pang-itaas, ang malamig na estratega at ang matatag na komandanteng di takot sa digmaan. Si III ang maingat niyang ipinapakitang imahe ngayon sa mundo. Hindi maliit na bahagi nito ang hinubog sa Barents Sea ng isang bakal na multo na patuloy na nagpaparamdam sa Russia hanggang ngayon.